So sa akin, sa part ko naman, gano'n din na nung nag-resign ako, meron din kaming traditional business and then working din naman ang aking wife during that time. So wala din talaga akong concern pagdating sa mga basic needs. Kaya nakapag-focus din ako sa real estate na talaga all throughout. Though siyempre ang meron lang internal pressure din sa part ko, na siyempre kailangan ko makapag-produce, kailangan resulta ako. So sa akin ang naging main consideration ko, matagal na rin ako sa employment 'no, from 2005 to 2014, so 9 years din. And ang deciding factor ko lang that time, very ano kasi ako, very, technical din ako, from time to time 'no. Ah, yung mga kasabayan ko ng 2012 kasi ako nag-broker and then, part-time lang ako, yung parang pasingit-singit lang ang real estate and hindi ako gano'n kaseryoso. Pero, come 2014, end ng 2014, so 3 years, almost 3 years na mula nung naging real estate broker ako, in-update ko yung, mga kasabayan ko sa real estate and one of them na mga kaibigan ko is, they are really doing well sa real estate. So, ang na-found out ko lang sa kanila is parang yung 10 years ko na kikitain, 1 year lang talaga nila kinita o kinikita 'no. Kaya sabi ko, malaking difference yun na, kumbaga parang 10 years kong paghihirapan pero 1 year lang sa ibang tao. What if kaya kong gawin din yung nagawa nila or ginagawa nila, eh, di makakatipid ako ng 9 years or maybe in 20 years makakatipid ako ng 18 years. At yung 18 years o 9 years na matitipid ko na yon dahil nandito ako sa tamang industry na puwede akong kumita based on my potential at kung bibigyan ko talaga ng panahon, bibigyan ko ng dedikasyon at, gagawin ko yung best ko para mas maging, magaling dito sa industry na 'to, eh, malaking factor yon para mas maaga akong maging financially free at ma-spend ko yung, mas marami kong time para sa aking pamilya. Which is yun yung naging deciding factor ko din 'no. Long long story short, eh, ano na, marami na tayong mga na-accomplish sa real estate 'no, at, we're very thankful, we are very grateful na we are really growing. Bagamat yung mga unang panahon natin talaga is hindi tayo mga nag-recruit ng agents, so, mas nag-concentrate tayo on improving our own self para 'pag dumating yung time na ready na tayo, at nagkaroon tayo ng mga ahente, we can really add value to those agent na nagjo-join sa atin na may share natin yung experience natin, may share natin yung knowledge natin, may share natin yung skills natin and mindset natin sa kanila, na much better 'no, na pwede nilang i-model, doon din sa kanilang journey sa real estate. So, in summary parang, ang sinasabi natin dito, hindi ka basta-basta magre-resign kung magjo-join ka sa pagiging ahente, hindi lang sa real estate, kung hindi maraming factor ka na kailangan i-consider. At isang factor nga do'n is yung, kahit ba mag-resign ka is mo yung basic needs mo, 'di ba? Pero of course siyempre iba pa rin talaga yung magagawa mo kung mas marami kang time na inaalat, para dito sa, real estate. Kasi ano yun, malaking factor yun. Kaya siguro sa mga iba na kung okey naman yung basic needs, um, i-forgo niyo muna yung mga wants ninyo, 'di ba? Tapos mag-sacrifice muna kayo and then go full out, 'di ba? Kagaya nga nung sinasabi natin palagi 'no, yung mga sharing din natin palagi. Pumunta ka na nga lang dito, sinubukan mo na nga lang, eh, bakit hindi mo pa ibigay yung more than 100% mo o yung best mo at huwag kang mag-aksaya ng panahon 'no? So yun din yung, nagiging ano ng ibang agent 'no, na nagjo-join tapos papetik-petiks lang, hindi nila binibigay yung best nila. So hindi sila nagkakaroon ng outcome. So 'pag hindi sila nagkaroon ng outcome, eh, yun yung tendency na mag-LILO sila, mag-inactive sila at hindi nila ituloy at sabihin nila na hindi para sa kanila ang real estate, which is, not really fair to consider kasi kahit nga ibang professions 'di ba, na mag-aalat ka ng years of time para lang maka-graduate ka and magkaroon ka ng trabaho at kumita ka 'no. So gano'n din naman dito. So we allot, our, full effort, time and commitment para, magkaroon tayo ng outcome.